Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng JMA News. Okay, tungkol po ito sa pasabog ng 18 Marines. Ang JMA News, tahimik. Nung press conference, wala man lang ibinalita. Ang ibinabalita ngayon, ang mga paninira laban sa 18 ex-Marines. Grabe. O ito, Philippine Marine Corps Commandant Major General Vicente Blanco III criticize. Yan na. Binatikos. Criticize their former members for their involvement in a press conference regarding the supposed deliveries of cash to various politicians. Ang payag ng 2-star general. It is unfortunate that in the recent press con called by a private lawyer, 3 retired Marines involved themselves, Blanco said in a statement addressed to the Marines on Wednesday. Pang-apat, si Master Sergeant Orly Gutesa. Ang iba na discharge from the service for various reasons. But that's not the point. Ang pinapalabas nila nito is walang kredibilidad o gusto nilang sirain ang kredibilidad ng mga nagpakilalang Marines. Ang issue is, totoo ba silang nagtrabaho kay Saldico? Yun ang inyong, kung ang sasabihin ninyo sana is, hindi yan nagtrabaho kay Saldico, yun na. Tapos ng issue. Kasi paano sila makapag-deliver ng mali-malita kung hindi nagtrabaho? Kahit na discharge, awol, whatsoever, nagtrabaho siya kay Saldico. Siyempre, kailangan nilang magtrabaho. Ay sinabi lang nila yung ginampan nilang tungkulin, kagaya ni Master Sergeant Gutesa. Nag-deliver ng mali-malita, yon ang issue. Ito, tingnan natin ang comments ng taong bayan. 14,000 ang nag-react, 7,300 ang tumatawa, 271 ang galit, 6,400 ang nag-like. Okay. So, comments. Shipokato Kasikutika. Mga bayarang general kasama kasi sa affidavit na tumanggap umano ng paper bag, ang pera ay si NSA Secretary Anyo. So, negative. Benji Gonzales, yung kabaro mo is fighting against corruption. If you can keep your silence, ikaw yun, hindi sila. Yan ang tanong. Ano ba ang motibo nitong 18, nagpakilalang 18 Marines? To be exact is 14 lang ang dating Marines. So sinasabi ng Marine Commandant na 3 ay naka-retire ng gusto. So yung 11, siguro discharge. But again, that's not the issue, na discharge o hindi. Nagtrabaho sila kay Saldico at pinahayag nila ang kanilang nalalaman sa pag-deliver ng maleta. Ano ang motibo? May makukuha ba sila na benepisyo sa kanilang paglalahad? Kung meron man, opinion ko lang, kung meron man kakaunti compared doon sa risgo, sa danger na kinakaharap nila ngayon. Kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa, nag-iisa siyang humarap sa Senado nung last year. Ngayon, naglaho ng bigla. Hindi natin alam kung ano na ang kanyang kalagayan. So, ang motibo, according to Attorney Baligod, ang motibo ni Attorney Baligod is voluntaryo niyang ginawa ito dahil yan na ang kanyang advocacy. Gusto nila kasing sirain ang kredibilidad ni Attorney Baligod.
But I tell you, 2003 pa, sinimulan na ni Atty. Baligod ang paglaban sa korupsyon dahil siya ang nagbulgar sa PDAP scam panahon ni Janet Napoles. Siya, abogado, na nagsampa ng kaso laban sa mga senador, congressmen at cabinet members na na-involve sa korupsyon sa PDAP. That's a record. Kaya ang sabi ni Atty. Baligod, ano ang kanyang motibo? Nakita ko paano nila trinato, ginipit si Orly Gutesa. Obligasyon ko bilang Pilipino na tumulong para ma-expose ang katiwalian. Kaya ginawa ko ito. Nilapitan niya ang mga Marines. At ang mga Marines naman, itong ex-Marines, ang salaysay daw nila, according to Atty. Baligod, ginigipit sila. Tinatakot. I don't know sinong mga tumatakot. Huwag kayong magsalita. Ganitong mangyari. Instead na matakot, lumaban. At makakontribute sa patigil sa korupsyon na nangyayari sa bansa. To them, it is their life, the last battle in their lives. Kaya nagsalita. Ngayon, sisiraan nyo ang kanilang kredibilidad, balang taong bayan. 1-6, sabi niya, why question it? Why not investigate? Yan. Simple man lang, imbestigahan na. Isa lang sila sa isang hearing para i-cross-examine ng mga senador, kongresista o live para makita natin, malaman kung nagsasabi ba ng totoo hindi. Kagatulad nung kay Orly Gutesa, isinalang live. Kahit anong tanong, nasasagot niya. So ako, naniwala ko na totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ngayon, pinatutuhanan ng 18 Marines. Di totoo talaga. Yan ang isyo. Kung i-criticize nyo, go on. But to me, sinasaluduhan ko ang 18 ex-Marines. Kaya tinatawag sila ngayon na the Brave 18. Keep fighting against corruption dahil kinabukasan ng ating mga anak ang nakataya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako na para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo og yero. Mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So naka-atop na gyud ang gitagaan nam sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud mi. Kay katong una nga among balay gilupad sa hangin. Katong nagbagyo. Nagisi-gisi og nangayo dayon mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og mi ana. Nakabalay na gyud mi. Salamat.
ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.